Magandang gabi, Mayora Iska Morena. Nagpadala ako ng heart story sa inyo para sana humingi ng payo. Ako po si Cheche at may live-in partner po ako for almost 5 years now. May 2 po kaming anak at may anak rin ako sa pagkadalaga. Single mom po ako sa panganay ko for 8 years bago ko nakilala yung live-in partner ko. Actually, tropa ko lang siya noon at nagka-developan lang kaming 2. May history siya ng pagkababaero. May ilang anak na siya na hindi niya nakasama or hindi man lang nagkaroon ng chance makita personal. So akala ko, pagdating sa akin, magbabago siya. Nahuli ko siyang nagloko. Nung 3 buwan pa lang ako buntis sa unang anak naming 2. Nahuli ko siya, nakachat yung ex na nanay ng anak niya dati. Kachat niya yung kanyang ex live-in partner. Wala namang kaso sa akin yun kung kachat niya. Kasi ako pa nga nagpapadala ng pera sa anak niya sa probinsya noon. Kaso, nagsesendan sila ng mga sexy pictures. Tapos, nakikita ko yung mga chat niya. Na paano kung silang 2 raw pala ang magkakatuluyan? Na namimiss nila ang isa't isa. Na mahal pa nila ang isa't isa. Sobrang sakit nun sa akin, Mayora. Gusto ko nang makipaghiwalay. Kaso nga lang, dahil buntis ako nun at pandemic, wala akong matatakbuhan that time. So pinagbigyan ko. Stress lang daw siya. At chat lang naman daw yun. No harm. Walang mali siya. Naulit yun. Nung 7 buwan ng pagbubuntis ko. Muntikan na akong manganak nang wala sa oras. Kaso nga lang, Mayora Iska Morena. Nung 8 buwan ng pagbubuntis ko, stress ako ng sobra sa kanya at nanganak ako ng maaga sa anak namin. Nung time na yun, Mayora Iska Morena, 15 ospital ang pinuntahan namin. 2 araw ako nagle-labor at 2 araw kami nag-iikot sa mga ospital na tatanggap sa amin. Premature ang anak namin, kaya walang tumatanggap sa amin. Kaya ang nangyari, nanganak ako sa loob ng sasakyan. Alam mo, kinokontak nila mama yung live-in partner ko noon pero hindi siya makontak. Missing in action, ika nga nila. Nakita naman siya ng mga pinsan ko na pagala-gala lang. Pero kahit ganoon, pinatawad ko pa rin siya. Nagsama pa rin ulit kami. Siguro mga nakalibang lipat kami ng bahay. Kasi kapag nahuhuli ko siya nagloloko sa akin, lumalayas ako. Nakikipaghiwalay. Hakot-hakot ko lahat ng gamit namin. Pero Mayora, ang lagi niyang dinadahilan kapag nahuhuli ko siya, stress lang daw siya sa sitwasyon namin. Dahil wala raw pag-asenso ang pagsasama namin. Napapagod lang daw siya. Wala naman daw siyang kinikitang personal. Puro chat lang daw. Nung nakipaghiwalay ako sa kanya, the last time, desidido na talaga ako. Binlock ko na siya. Kasi alam ko sarili ko na magiging marupok ako, lalo na't may batang involved. Kaso, hindi naman siya nagsusustento, kaya pinabarangay ko na siya. Sabi sa barangay, wag ko raw i-block, kahit para sa bata ang usapan. Di ayun, nauto na naman ako. Sabi ko huli na to, pagbibigyan ko siya para sa anak namin, para lumaki na may kasamang ama. Nagsama ulit kami at umabot yon ng 1 taon. Maayos naman ang takbo ng lahat. May trabaho akong stable at siya naman paiba-iba. Pero di niya hinahayaang wala siyang trabaho sa dami ng bayarin namin at kailangan niya sustentuhan. Nakapundar kami ng mga gamit sa bahay. Kaso nagsimula na namang magbago ang lahat nang mabuntis ako sa anak naming pangalawa. Yung siya na lang ang nagtatrabaho, medyo maliit po ang kinikita niya kesa sa akin. Parang below minimum. Nung 2 kaming kumikita, medyo napagkakasya pa namin ang budget. Pero nung siya na lang nagtatrabaho, hindi na talaga kaya.
Minsan, pangbayad na lang ng bills yung kinikita niya, kulang pa. Hindi pa kasama ang budget ng gatas, diaper, pati pagkain naming dalawa. So nagsimula na namang magbago ang pakikitungo niya. Hindi ko alam kung dahil sa stress lang ba, dahil kulang na ipapasok niyang pera, o may iba na. Nung nanganak na ako sa bunso namin, mandatory na i-take ko yung 105 days leave ko para makapagpahinga. Cesarean po kasi ako sa last baby namin at kailangan iligate na dahil super high risk ako magbuntis. At mas lalong lumala ang sitwasyon naming dalawa dahil dito. Lahat ng kilos ng panganay ko, pinag-iinitan niya. Nagagalit siya at palagi siyang nakasinghal. Sobrang hirap na ng sitwasyon namin nung nakalive ako. Halos araw-araw, natakbo siya sa magulang niya araw-araw para manghingi ng 100 panggatas at pangkain namin. Yung panganay ko na 13 years old, pumupunta sa tita ko nagtitinda para makatulong. Mula umaga hanggang gabi. Para pag uwi niya, may uwi siyang pagkain para sa amin at may konting pera. Nakakalungkot lang. Isang beses, nagkukwentuhan kami ng anak ko. Sabi ko, nak, bayaran mo na yung utang natin sa tindahan. Sabi ng anak ko, nakaka-disappoint daw. Kasi ang laki ng ata ng utang namin doon. Sabi ko, maliit lang yun. Narinig ng live-in partner ko yung usapan namin na yun. At nagalit. Pagsabihan ko raw yung anak ko at matabilang bibig. Bigla niyang sinabi na pauwiin ko na raw sa probinsya yung anak ko. Dahil ayaw raw niya na andun yung panganay ko na hindi naman niya anak. Sabi ko ayoko dahil anak ko yun. At natutulungan naman niya ako at nagtalo kami. Pinapili niya ako. Kung ayaw ko raw paalisin ang anak ko, siya na lang daw ang aalis. Total, ang anak ko naman daw ang nakakatulong sa akin at hindi siya. Umalis siya at umuwi sa kanila ng ilang araw. Hinayaan niya talaga kami. Pero bumalik naman siya. Pero napag-isipan ko na umuwi na lang kami ng probinsya kasama ang mga anak ko. Magpapasalo na lang muna ako sa magulang ko. Total, parang hirap na hirap naman siyang buhayin at pakainin kami. Nakaka-stress, Mayora. Nung una, okay pa yung ganong setup. Nagtatanong pa siya kailan kami babalik. Pero isang araw, nag-chat yung inuupahan namin na paaalisin na raw kami dahil hindi kami nakakabayad. Bayaran daw namin ang balanse para makuha namin yung mga natirang gamit sa loob ng paupahan. Saktong-sakto, same day, nahuli ko siyang gumagawa na naman ng panibagong account at may kinakausap na menor na edad. Kaya ngayon nakipaghiwalay na ako. Sabi ko huli na to. Kunin niya na lang yung pangalawang anak namin dahil sobrang papasboy nun at iyak ng iyak. Lagi siyang hinahanap. Pumayag naman siyang kunin, Mayora. Ngayon, nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Ang gusto niya, kunin ko na rin daw sa kanya yung pangalawa naming anak at kung ano-ano raw ang naririnig niya sa nanay niya. Dahil ilang beses na raw kami nagsama, naghihiwalay rin naman palagi ang uwi. Ayaw na rin bantayan ng nanay niya yung anak namin. 3 years old po kasi siya at sobrang hyper talaga. Kunin ko na daw at aalis na rin daw siya sa poder ng nanay niya. Ayaw niya daw dun. May naririnig daw siya. Sinabi ko na sa tatay ko na pinapakuha nga ng ex-live-in partner ko yung anak namin. Ayaw pumayag ng tatay ko. Ang point niya is anong gagawin ng ex ko? Magbubuhay binata na lang? Habang ako naghihirap sa pag-aalaga ng mga anak naming dalawa. Sobrang gulong-gulo ako. Gusto ko rin kunin yung anak ko. Dahil gusto ko kompleto kami. Kahit walang tatay. Pero may part sa akin na tama naman yung tatay ko. May responsibilidad siya. At yun ang mga anak naming dalawa. Dahil malamang sa malamang, hindi na naman siya magsusustento. Masakit pa sa puso ko nung dinalaw ko yung pangalawa kong anak. Hawak-hawak niya yung kamay ko at kamay ng ex ko. Sabay sabing, Mama, Papa, gusto ko nang umuwi.
Durog na durog ang puso ko. Na alam kong hindi na kaya ng mama niyang magpatawad para lang mabuo ang pamilyang deserve niya. Mayora Iska Morena, dapat ko bang pagbigyan ng hiling ng aming anak na magkabalikan kaming dalawa? Na ibigay ko sa kanya ang kumpletong pamilya kahit na alam ko na hindi kami magiging maayos. Dahil alam ko na hindi siya magbabago. Mayora Iska Morena, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko at nalilito ako. Patawarin ko ba ang asawa ko o kunin na lang ang bata at ako na lang ang tumayong magulang sa kanila? Hanggang sa muli, Mayora Iska Morena. Salamat sa pagbasa ng aking heart story. Ako po ito, si Cheche. Ka-winner, nagbabalik ang programa nating Heart Stories. Napakinggan natin kanina ka-winner ang heart story ni Cheche na kung saan may live-in partner siya for 5 years now. May 2 silang anak, pero si Cheche may isa pang anak sa pagkadalaga. Ngayon mga ka-winner, umpisa pa lang ng relasyon nila nitong lalaking ito. Mapapansin mo na agad ang mga red flags. Unang-una dyan, may mga anak pala ito sa una na hindi sinusustentuhan. Pangalawa, nahuli niyang nambababae. Nahuli niyang nakikipaglandian sa chat. At hindi lang yon ka-winner, happy-go-lucky rin pagdating sa trabaho. Yung tipo ng lalaki na okay na sa kanila ang meron kesa sa wala. Ngunit hindi pa rin sasapat. Ilang beses silang naghiwalay, ilang beses din nagkabalikan. Pero ngayon, ang pinakahuli ka-winner, taga namang umalis na si Cheche sa poder ng kanyang live-in partner. Kaso nga lang mga ka-winner, naaawa raw siya sa mga anak nila. Dahil gusto raw ng mga ito, magkabalikan silang dalawa. Cheche, alam mo, I do agree with our ka-winners. Talaga namang sang-ayon din ako sa kanilang mga komento, suggestion, and advice. Na kunin mo ang anak mo. Gaano man kahirap, gaano man kalaki ang sakripisyo na kailangan mong gawin. Kasi alam mo, Cheche, kapag nasa iyo yung mga bata, hindi mo na kailangan isipin kung nakakain ba sila, kung okay ba sila doon, kung tinatrato ba sila ng tama, at kung ano klaseng pag-aalaga ang ginagawa sa mga anak mo. Ngayon, Cheche, naniniwala naman ako na ang mga magulang natin talaga namang tutulungan tayo pagdating sa maganyang pagkakataon. Kaya Cheche, hanggang nandyan ka ngayon sa poder ng mga magulang mo, kausapin mo sila at makiusap ka na baka po pwede sila muna ang magbantay at mag-alaga sa mga anak mo habang ikaw ay naghahanap buhay para sa inyong lahat. Alam mo, Cheche, ang pagiging single mom, sobrang hirap niyan kasi parehas na tatay at nanay na responsibilidad ang iyong gagawin. Pero Cheche, ang pagiging single mom, hindi ikinahihiyayan. Hindi ka dapat nagsasawa sa ganyang sitwasyon mo. Life is hard, Cheche, but life is harder when you make the wrong decisions. At naniniwala ako, Cheche, na you'll be a good mom sa 3 mong anak kahit na wala silang ama, kahit wala silang tatay. Kasi aanhin pa nila ang tatay na buhay binata naman. Maniwala ka sa akin, Cheche. Doon sa anak na iniwan mo doon sa ex-live-in partner mo, duda ako, hindi niya pinaliliguan yun. Hindi niya pinapakain na maayos yun. At di niya inaasikaso yun. Iba ang aruga ng isang ina pagdating sa mga anak. At huwag na huwag mong hahayaan na ibang tao ang mag-aalaga sa mga yan. Dahil hindi mo alam kung ano ang trato na ginagawa nila sa mga bata. At Cheche, please, 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 sana naman by this time, huwag ka na magpakatanga at maging marupok dyan sa live-in partner mo niya. Una sa lahat, may mga anak siya sa labas na hindi niya sinusustentuhan. Do you think na yung 2 anak nyo, susustentuhan din niya? May mga ex-girlfriend siya na nagkaanak siya. Pinabayaan niya. Do you think na magbabago siya para sa'yo? I don't think so. Kasi dyan pa lang wala nang pag-asa. Patuloy pa rin ang pambababae at panloloko niya. Kita mo ngayon, nahuli mo na may ka-video call na menor de edad, 17 years old. May sakit na yang live-in partner mo. May problema na yan.
At yung problema niya na yon, hindi ikaw ang makakatulong sa kanya. Kasi ayaw rin naman niyang tulungan yung sarili niya. Sanay na siya sa buhay pasarap lang. Hayaan mo, Cheche, there is a special place sa paraiso para sa mga single moms na katulad mo. Sa mga single moms na ginagawa ang lahat para sa anak nila. Na sinasakripisyo ang lahat, ginagawa ang lahat ng bagay para matulungan, mabuhay ang mga anak. The universe will always provide what we need. Basta, kailangan mo lang gawin ang mga mabubuti at mga tamang bagay. Make smart decisions, make wise decisions. Cheche. At kung babalik ka pa dyan sa ex-live-in partner mo, Cheche, hindi ko na sasabihin sa'yo maawa ka sa sarili mo. Ang sasabihin ko lang, maawa ka sa mga anak mo. So ka lang Mayora Iska Morena, para sa akin, anak-anak siya, hindi marunong magsustento. Huwag ganon. Kahit ano pa man, magbigay ka rin sa anak mo. Kaya kung ako sa'yo, Cheche, iwanan mo na yan ang duwag ng ganyang klase ng lalaki. Sabi yan ni John Eric Katubig ng San Jose City 4, Mandaluyong City. Sabi naman ni Tonton Mayora Iska Morena, bitawan na niya ang nakaraan. Enjoyin niya ang buhay niya ngayon. Yung tamang lalaki, darating din yan sa buhay niya. Antayin lang niya. Sabi naman ni Rin, ayan, kung sa akin naman, wala akong pakialam kung magbuhay binata siya. Basta sa akin, lahat ng mga anak ko. Gagampanan ko maging tatay at nanay nila, at least buo silang magkakapatid. Humingi ka ng tulong sa pamilya mo. Kaya mo yan at lakasan mo lang ang loob mo. Cheche. Sabi naman ni Marifel Mercado, nagparami ka pa kasi, Cheche. Alam mo naman na sa una pa lang, red flag na. If I were you, sender, kunin mo yung pangalawang bata, ipunin mo lahat ng anak mo, at sana may mag-alaga sa anak mo habang nagtatrabaho ka. Hayaan mo yung asawa mong pabaya, takot sa responsibilidad. Puro pasarap lang ang gusto. At kapag andyan na, naging tao na yung pinagpapasarapan niya, ayan, pa-stress na siya. Kaloka yung live-in partner mo, sender. Nakakagigil. Magdasal ka palagi, sender, para sa iyong mga anak. Magpakatatag ka at samahan mo ng sangkaterbang dasal. May awa ang Panginoon para sa iyo. Sabi naman ni Aurora Cruz, kunin mo yung mga anak mo, Cheche, at hayaan mo na ang pabayang asawa mo na yun. Yung lalaking yun, kahit mahirapan ka sa pagpapataguyod sa kanila, ang gawin mo ay paalaga mo sa pamilya mo habang nagtatrabaho ka. Pray ka lang palagi, pakatatag ka para sa mga bata. Stress lang ang mapapala mo sa lalaking ganyan at baka mapaaga pa ang buhay mo. At eto pa ang sabi ni Sasamel Litasco. Para sa akin, Cheche, kunin mo na lang mga anak mo. Ano kung magbuhay binata siya? Hayaan mo. Yun naman ang ginagawa niya kahit magkasama pa kayo. Mapapabayaan lang ang bata. Kung nasa'yo, kahit mahirap, at least alam mo kung ano nangyayari sa mga anak mo. Malalagpasan mo rin yan. Basta't kasama mo ang mga bata. Mas maging matatag ka para sa mga bata at mas maging malakas ka kasi kompleto sila kasama mo. Ang iisipin mo na lang, paano mo sila bubuhayin? At wala ka pang pagsisisihan pagdating ng panahon. Ka-winner, kasama at kapiling niyo pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa radyo, Mayora Iska Morena.